Kabanata 871. Dayan, kailan pa kayo naging matatag ni Sheila? Gusto kong magsanay para maging kasing lakas din ninyong dalawa. Gulat na sabi ni Megan. Megan, sigurado ka ba dyan? Ang hirap talaga ng training na pinagdaanan namin. I mean, mas nasanay ka sa paglalaro kaysa sa pagsasanay. At saka, makakamit lang namin ni Sheila ang hanggang level 9 Grandmaster kung wala kaming kayamanan na nagpapahintulot sa amin na baguhin ang aming talento, sabi ni Dayan. Ang level 9 Grandmaster ay sapat na para sa akin dahil iyon ang naglalagay sa akin sa itaas ng bawat regular na tao doon. Magkakaroon ako ng pagkakataong manalo hanggat iniiwasan kong makipag-away sa isang malalim na master, argumento ni Megan. Walang sinabi si Dayan. Sa halip, tumingin siya kay Severin na may pares ng nagtatanong na mga mata. Halatang hinihingi niya ang opinyon niya. Kumunot ang noo ni Severin bago ngumiti. Itinuro niya ang kawan ng mga tupa na nakaharang pa rin sa daan at sinabi, Megan, bakit hindi mo itaboy ang mga tupa na iyon sa daan? Kung gagawin mo iyon, I'm sure isasama ka ng ate mo at ni Sheila sa training nila next time. Oo, Megan. Paalisan mo ang mga tupa na iyon sa kalsada para magpatuloy tayo sa ating paglalakbay, sabi ni Dayan sabay ngisi. Hoy, hindi iyon makatarungan. Dayan, alam mo, pati na rin ang ginagawa ko. Hindi pa ako nakagawa ng anumang mahirap na trabaho mula noong ako ay maliit. Ibig kong sabihin, ano ang alam ko tungkol sa pag-aalis sa mga tupa at lahat ng iyon? Sabi ni Megan sabay pout ng galit. Megan, kung hindi mo ito kayang hawakan, ipinapayo ko sa iyo na kalimutan ang tungkol sa pagsasanay kasama ang iyong kapatid na babae. Ang pagsasanay ay 10 beses na mas mahirap kaysa dito at ikaw ay iiyak para sa awa pagkatapos ng 1 oras. Sina Dayan at si Sheila ay maaaring kasing layaw mo, ngunit mayroon silang isang bagay na wala sa maraming tao, at iyon ay mabangis. Sabi ni Severin. Ayos lang. I chased those goddamn sheep away, sabi ni Megan. Pagkatapos ay naghanap siya ng mahabang patpat at nagsimulang itaboy ang mga tupa. Nang malinis ang kalsada, nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakbay. Sheila, sabi ni Megan nang makabalik na silang dalawa sa sasakyan, ngayong napatunayan ko na ang sarili ko, remember to bring me along to your next training with Dayan. Tumango si Sheila. Oo naman pero magsasanay tayo ng alas 7 ng umaga kaya siguraduhin mong gising ka na. Og, bakit ang aga? Sabi ni Megan sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin, ayos lang. Kung kaya nyo, kaya ko rin. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang magagawa ko. Aalisin ko ang 10 masamang tao ng mag-isa. Makalipas ang 2 oras, sa wakas ay sinalubong ng magandang kalikasan ang grupo. Nagpasya silang huminto para magpahinga at kumuha din ng ilang litrato. Matapos kunan ng litrato, napagtanto ni Severin na siya lang ang lalaki sa grupo. Ibig sabihin, lahat ng iba pang miyembro ng grupo ay binubuo ng mga drop-dead gorgeous na babae. Kahit na si Felicia ang pinakamatanda, hindi siya mukhang isang araw na mas matanda kaysa sa 30. Salamat sa kanyang mahigpit na rehimen ng pag-eehersisyo at pag-slather sa skincare. Sa katunayan, hindi siya tumingin sa labas na nakatayo sa tabi ng iba pang nakababatang babae sa grupo. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay pagkatapos noon. Dumidilim na, dapat tayong magpalipas ng gabi sa bayan sa itaas, sabi ni Megan nang makita niya ang signboard na tinatanggap sila sa isang maliit na bayan. Itinigil niya ang sasakyan at matapos itong talakayin kay Severin at sa iba pa, ang 4 na sasakyan ay pumasok sa bayan. Ang lumang bayan na kanilang natagpuan ay nasa isang napakalayo na lugar na may mga lambak sa paligid nito. May malawak na bluestone na landas sa gitna na may linyang mga bahay sa magkabilang gilid. Ang grupo ay hindi nakadama ng kapayapaan at kalmado pagkatapos nilang makapasok sa bayan. Ipinaroda nila ang kanilang mga sasakyan sa open field malapit sa entrance ng bayan at lahat silang siyam ay lumabas ng sasakyan pagkatapos noon. Diyos ko! Ang bayang ito ay napakatahimik na nakakatakot. Sabi ni Dayan. Walang ingay na nagmumula sa bayan at wala ring liwanag na nagmumula sa loob ng mga bahay. Kung tutuusin, ang tanging pinagmumula ng ilaw ay tila nagmumula sa dimly light street lights. Ang bayang ito ang magiging perpektong backdrop para sa isang horror movie. Sabi ni Megan sabay ngisi.
Shut up, you brat, sabi ni Felicia. Takot na takot siya na may tumalon, at matakot saka siya agad na tumakbo papunta sa kinatatayuan ni Lily at ng iba pang bodyguard. Siguradong may nangyayari sa bayang ito. I mean, oo, hindi naman ganoon kalaki ang bayan pero bakit lahat ng bahay ay nakasarado ng ganoon? Wala bang lumalabas sa gabi? Malakas na pagtataka ni Severin. Pagkatapos nito, nagsimula siyang maglakad patungo sa mga bahay. Huwag mag-alala, mga babae. Sumunod kayo sa akin at iingatan ko kayong lahat. Sinundan siya ng grupo. Ang mga babaeng bodyguard ay nasa mataas na alerto dahil maaari nilang maramdaman ang isang bagay na masyadong off tungkol sa buong bagay na masyado. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa harap ng bahay ng isang tao. Hello, may tao ba dyan? Anong nangyayari dito? Bakit lahat nagtatago sa kanilang mga bahay? Sigaw ni Severin. Makalipas ang ilang segundo, bumukas ang pinto at bumungad ang isang natatakot na mukha ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Sinenyasan niya ang grupo na lumapit at saka siya bumulong. Bakit nasa labas pa kayong lahat? Pasok, pasok. Madaling mag-usap sa loob. Pumasok si Severin at ang grupo sa pintuan at mas binuksan ito ng nasa katanghaliang gulang na lalaki para makapasok sila. Ang huli sa kanila ay hindi pa man lang lubusang nakakatapak sa threshold bago niya mabilis na isinara ang pinto. Sa loob, natuklasan ng grupo na ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may asawa at isang 15 taong gulang na anak na babae. Dumaan lang siguro kayo dito, tama ba ako? Ang payo ko ay para sa inyong lahat na umalis dito sa lalong madaling panahon. May mga halimaw dito, sabi ng middle-aged na lalaki sabay buntong hininga. Parang hindi siya nagbibiro o nagsisinungaling. Ano, talaga bang may mga halimaw sa mundong ito? Sigaw ni Felicia sa takot. Nilingon niya si Diane at Severin. I think mas mabuting umalis na tayo dito habang kaya pa natin. Alam kong malakas kayong dalawa pero kahit gaano pa kayo kalakas, hindi kayo mananalo sa laban sa isang halimaw. Bago pa man masabi ni Severin ang anuman, nagbiro si Lily, na, I don't think there's any monster in this world. Ang mga ordinaryong tao na ito ay hindi pa nakatagpo ng isang gawa-gawang nilalang o isang espiritong hayop noon kaya malamang na akala nila ay isang halimaw ang kanilang nakita. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang kanyang asawa ay nagpalitan ng nalilitong tingin sa isa't isa bago bumaling upang tanungin si Severin, mythical creature o spirit beast. Ano ang mga iyon? Ngumiti ng mahina si Severin. Ang hula ko ay espiritong hayop ito dahil ang mga gawa-gawang nilalang ay hindi masyadong maliwanag dahil sa kanilang mababang pagkamit. Dude, ano ba ang pinagsasabi mo? Bakit hindi namin maintindihan ang sinasabi mo? Tanong ng medyo may edad na lalaki sa nalilitong tono. Ang sinasabi ko, ang tinatawag mong halimaw ay dapat na espiritong hayop. Sila ay mga hayop na nakakuha ng tulad tao na katalinuhan sa pamamagitan ng pagsipsip sa diwa ng langit at lupa at lalago lamang upang maging mas malakas pagkatapos ng paglilinang, paliwanag ni Severin. Espiritong hayop, ibig bang sabihin may mga walang kamatayang cultivator sa mundong ito? Tanong ng medyo may edad na lalaki. Kahit na hindi pa siya nakakita ng isang immortal na cultivator sa lahat ng oras na siya ay nananatili sa bayang iyon, nakita niya ang paliwanag ni Severin na sapat na nakakumbinsi para maniwala siya sa kanya. Matapos mag-isip, nagpa siya ang nasa katanghaliang gulang na sabihin kay Severin kung ano ang nangyayari sa bayan. Nagsimula ito noong isang taon. Isang batang babae ang makikitang nawawala bawat buwan. Noong una, hindi kami masyadong nag-iisip nito ngunit pagkatapos ay isang araw, may nakakita ng 2 pulang mata na mas malaki kaysa sa mga headlight ng kotse na sumisilip sa ulap ng itim na fog, na nagpaisip sa lahat sa bayan na ang pagkawala ng mga babae ay may kinalaman sa halimaw. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagkatapos noon, nagpa siya ang mga matatanda sa aming bayan na maglagay kami ng isang batang babae bilang sakripisyo sa signboard ng mga bayan tuwing ika-15 araw ng bawat buwan upang matiyak ang kaligtasan ng bayan. Dito, idinagdag ng nasa katanghaliang gulang na asawa ng lalaki, at para bang naiintindihan ng halimaw ang wika ng tao. Darating lamang ito tuwing ika-15 ng bawat buwan para sa paghahandog ng tao at mula noon, lahat ng taong bayan ay nagkukulong sa kanilang bahay kapag dumating ang oras na iyon ng buwan.
Nagkataon lang na ika-15 ngayon. Kaya't lahat ay nakakulong sa kanilang mga bahay, sabi ni Megan. Alam mo ba kung sinong babae ang isasakripisyo ngayong gabi? Isang mapait na ngiti ang isiniwalat ng nasa katanghaliang gulang bago sumagot. Karamihan sa mga batang babae ay umalis sa bayang ito sa udyok ng kanilang mga magulang. Pagkatapos, bumantong hininga siya at nagpatuloy sa pagsasabing. At para maiwasang mangyari iyon, bumuo ang bayan ng isang pangkat ng pangangasiwa na naatasang tiyakin na walang makakatakas na mga batang babae sa dalawang dulo ng kalsada. Ang mga pamilya na ang mga anak na babae ay naging sakripisyong tao ay kinuha din sa kanilang sarili na tulungan ng supervision team na bantayan ang mga anak na babae ng ibang mga pamilya. Ang sakripisyong tao para sa buwang ito ay hindi pa napili. Ang lahat ng mga batang babae sa pagitan ng edad na 16 at 30 ay kailangang ilagay ang kanilang pangalan at ang pinuno ng pangkat ng pangangasiwa ang magbubunot ng lot, sabi ng asawa ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak na babae at naaawa siyang umiyak. My poor girl is 15 this year, which means ang pangalan niya ay nasa draw sa susunod na taon. Araw-araw akong nagdadasal para hindi mabunot ang pangalan niya, at para mas maraming babae ang pumunta sa bayan. Severin, umalis na tayo. It's 15th today, ani Felicia. Ayaw niyang mahuli sa isang bagay kaya natatakot siya. Umiling si Severin. Inay, tadhana na siguro ang nagdala sa akin dito kaya hindi ko maiwan ang mga mahihirap na ito. Ano kaya ang mangyayari sa lahat ng inosenteng babaeng iyon kung aalis tayo ngayon? Ibig sabihin alam mo kung paano pigilan ang halimaw. Tanong ng nasa katanghaliang gulang na may panibagong pag-asa. Oo, huwag mag-alala tungkol dito. Maaari mong ipaubaya ang lahat sa akin. Ibig kong sabihin, hindi gaano kahirap pumatay ng isang halimaw na espiritu, kumpiyansang sagot ni Severin. Hooray! Ay, salamat! Maraming salamat po. Dapat ay isa ka sa mga walang kamatayang cultivator mula sa mga alamat, tama ba? Heavens, I never thought I'll ever get to meet one in my life, excited na sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ngumiti si Severin. Welcome ka. Ngayon, magiging napakabait mo ba na hilingin sa pangkat ng pangangasiwa na pumunta dito? Gusto ko muna silang makausap. Hinila ni Felicia si Severin sa gilid at mahinang nagtanong, Severin, sigurado ka ba dito? Narinig mo ba ang sinabi nila? Tungkol sa mga mata ng espiritong hayop na mas malaki pa kaysa sa mga headlight ng kotse. Ang pagtulong sa kapwa ay isang magandang bagay ngunit hindi kung ikaw ang isinakripisyo sa halip. Tsaka wala naman talaga itong kinalaman sa atin. Paano kung lalo mong galitin ang espiritong hayop? Siguradong patay tayong lahat dito. Pero Nay, ikaw ang nagpumilit na sumama sa akin, sabi ni Severin na may pagtataka. At ang sinabi ko sa iyo na manatili sa bahay ay sinabi mo na lahat ay mamamatay balang araw at kung paano hindi ka natatakot sa kamatayan. Nagsisisi ka na ba ngayon? Namula si Felicia sa kahihiyan bago makipagtalo, kaya kung harapin ang mga mapanganib na tao pero hindi tao ang bagay na ito kaya paano ako hindi matatakot? Huwag kang mag-alala, inay. Kung sasabihin kong kakayanin ko, kakayanin ko. Biglang sunod-sunod na kalabog ang maririnig mula sa pinto. Derek Smith, lumabas ka kaagad. Ito ang pinuno ng pangkat ng pangangasiwa, si Charles Kincaid. Hintayin mo ako dito. I'll go out and let him know what's happening, sabi ni Derek, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagpapasok kay Severin at sa iba pa sa kanyang bahay. Pagkatapos ay lumabas siya ngunit bago niya isara ang pinto, sinigurado niyang may lock ito mula sa loob. Hello Charles, ano ang nagdala sa iyo dito? Naisip mo na ba kung sino ang magiging sakripisyong tao ngayong gabi? Masiglang tanong ni Derek. Alam mo, baka may paraan ako para pigilan ang halimaw na ito minsan at para sa lahat. As if naman, alam mo kasing ginagawa ko ang bagay na iyon ay nagpapanatili sa sarili nitong nakatago sa loob ng hamog. Hindi namin alam kung ano ang hitsura o kung gaano ito kalaki. Ngunit isang bagay ang sigurado, maaari itong lumipad. Kaya't sigurado ka bang maaari mong patayin ang isang lumilipad na halimaw na may mga mata na mas malaki kaysa sa headlight ng mga sasakyan? Sabi ni Charles. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ni Derek. Tungkol naman sa sakripisyong tao.
Bueno, lumabas ang pangalan ng iyong anak sa pagkakataong ito. Ano? Napasinghap ng mariin si Derek at gulat na napatingin kay Charles. Nagbibiro ka, tama. Ang aking anak na babae ay 15 taong gulang lamang kaya paano napunta ang kanyang pangalan sa draw? Tiyak na ito ay isang pagkakamali. Isang pagkakamali. Kamukha ba namin ang mga taong magkakamali ng ganito? Nakangiting tanong ni Charles. Oh, tama. Nakalimutan kong sabihin sa iyo na ang pamantayan sa edad ay ibinaba sa 15 taong gulang para sa taon na ito dahil sa kakulangan ng mga batang babae sa bayan. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 895. Nang marinig ni Derek ang balita ay nanghina siya sa tuhod at namutla ang mukha. Napaatras siya sa gulat. Hindi, paano ito mangyayari? Oh, ano bang nagawa ko para maging karapat-dapat ako dito? Aking kawawang babae. Ang mahal kong kawawang babae. Kahit nangako si Severin na papatayin ang Spirit Beast, hindi pa rin maiwasan ni Derek na malungkot sa balita dahil paano kung mabigo si Severin sa kanyang paghahanap. Ano naman? Ito ay mas mahusay na huwag magbigay ng labis na pag-asa. Narinig din ng asawa ni Derek ang lahat sa siwang din ng pinto. Hindi pwede ito. Oh, aking kaawa-awang Lily. Bakit? Bakit ikaw sa lahat ng tao? Umiiyak na ang asawa ni Derek. Agad na namutla si Lily sa mukha ng damaloy ang gulat sa kanyang katawan. Derek, you and I go way back, right? Kung magmakaawa ka, baka may maisip ako. Ako ang leader ng supervision team kung tutusin, sabi ni Charles na may kasamang masasamang ngiti. Isang kurap ng pag-asa ang muling nag-alab sa puso ni Derek. Ibig mo bang sabihin? Ang simple nito, hayaan ang iyong anak na magpalipas ng isang gabi sa akin, at bilang pinuno ng pangkat ng pangangasiwa, ipinapangako ko sa iyo na ang kanyang pangalan ay hindi lalabas sa draw. Aba, maruming matandang bastard. Ang aking anak na babae ay wala pa sa edad at ikaw ay nasa hustong gulang na para maging kanyang lolo, paano mo? Nako, gustong-gusto ni Derek na sakalin niya si Charles ngayon. Hindi sumagi sa isip niya na ang kaibigang pinagkatiwalaan niya sa lahat ng mga taon na ito ay magiging isang walang pusong bastard. Sa halip na magalit, tumawa lang si Charles at sinabing, isipin mo kung alin ang mas mahalaga. Ang iyong anak na babae na parangalan o ang kanyang buhay. Kung papayag ka na matulog ako sa kanya, masisiguro ko pa nga na hindi niya gagawin ang pangalan niya na dumating sa susunod na taon. I mean, bilang leader ng supervision team, kaya kong gawin ang lahat. Mangarap ka, angal ni Derek. Nakikita ko na pinili mo. Just don't come crying to me later, malamig na sabi ni Charles bago umalis. Pagkaalis niya ay lumabas na ng bahay sina Lily, Severin at iba pa. Yung may sakit na matandang bastard. Aba, hindi siya mas mahusay kaysa sa isang hayop. Lumagpas na sila sa linya. Tiyak na pinapasok ng matandang iyon ang kapangyarihan sa kanyang ulo. Dapat may magturo sa kanya, sabi ni Diane na nakakuyom ang mga kamao. Ikaw, narinig niyo lahat yon. Napabuntong hininga si Derek. Bumaling siya kay Severin. Sigurado ka bang mapapatay mo ang espiritong hayop? Ito ang buhay ng aking anak na babae ang pinag-uusapan ngayon. Tumango si Severin. Oo, sigurado ako. Huwag mag-alala tungkol dito. Bigla nilang nakita si Charles na naglalakad pabalik sa kanila na may kasamang 12 binata. Ang ilan sa kanila ay may dalang mga sulo sa kanilang mga kamay. Nang makarating na siya sa bahay ni Derek, natigilan siya nang makita ang napakaraming magagandang babae na nakatayo sa bakuran. Kung tutusin, mas maganda pa nga ang bawat isa sa kanila kaysa kay Lily kaya hindi niya naiwasang maibulalas. Derek, sino ang mga magagandang babae na ito? Derek then introduced, dumaan lang sila sa bayan natin. Itong binata dito ay si Severin. Sinabi niyang makakatulong siya sa pagpatay sa espiritong hayop na iyon. Espiritong hayop. Ano ang isang espiritong hayop? Kumunat ang noo ni Charles. Saglit siyang nag-isip at bigla siyang natauhan. Ang halimaw ba ang pinag-uusapan mo? Tumango si Derek. Oo, yung halimaw. Sinabi ni Severin dito na maaari siyang tumulong upang patayin ang halimaw na iyon.
at hindi na natin kailangang mag-alay ng anumang sakripisyo dito. Kalokohan! Agad na sumigaw si Charles sa galit. Nagbibiro ka, tama. Talagang iniisip mo ba na kaya mo itong patayin? Kung tayo ay mabigo, ang ating buong bayan ay masisira. Ang halimaw ay naging napakalaki na upang humiling ng isang alay ng isang batang babae lamang bawat buwan, ngunit maaaring hindi na ito mabait kung magagalit tayo dito. Pumayag naman ang isa pang lalaki. Eksakto, this guy looks supple and flesh though, plus his body is not as muscular as mine. Bakit hindi na lang natin siya hayaang labanan ang halimaw? Kung ako ang tatanungin mo, I think he just trying to scam us. Ilang pera ang balak mong hilingin sa amin kapalit ng pagtulong mo sa amin na patayin ang halimaw na iyon? Malamig na ngumiti si Severin. Masyado kang maraming iniisip, hindi ako hihingi ng kahit isang sentimo sa iyo. Kahit na may pera ka, hindi ka namin hahayaang gawin ang gusto mo. Ang isang tagalabas na tulad mo ay walang lugar na mamahala sa aming mga gawain sa bayan. Hindi binigyan ni Charles ng pagkakataon si Severin na patunayan ang sarili. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Sorry, Derek. Ang iyong anak na babae ay nagkataong napili mula sa mga lot sa pagkakataong ito. Kailangang dalhin siya sa amin at itali siya sa halijing bato na malapit sa pasukan ng ating bayan. Sorry, Tio Derek. Ang bawat isa na higit sa 15 taong gulang sa taong ito ay kailangang ilagay ang kanilang mga pangalan sa mga lot. Nakita mo ang kapitan natin na bumunot ng palabunutan sa harap ng lahat, at si Lily ang napili, walang magawa ding sabi ng isang binata. Habang nag-uusap, maraming tao ang handang humakbang at kunin si Lily. Gusto kong makita kang sumubok. Umasim ang ekspresyon ni Severin at tumayo siya sa harapan ng dalagita. Well, patayin ang sino mang kumuha sa kanya. Tumayo si Wendy at ang mga babae sa harap ng pamilya ni Lily at Derek. Ang lahat, ang iyong kapitan ay dapat na gumawa ng isang uri ng panlilinlang. Hindi ako naniniwala sa isang segundo na ang pangalan ng aking anak na babae ay napili ng hindi sinasadya. Tinatakot ako ni Charles at hiniling sa aking anak na magpalipas ng gabi sa kanya kung ayaw kong iguhit ang kanyang pangalan. Kailangan niyang gumawa ng isang bagay para kusa niyang piliin ang pangalan nito. Agad namang lumabas si Derek at sinabing matapos niyang makitang kukunin na ng mga tauhan ni Charles ang kanyang anak. Malamig na ngiti ang sinabi ni Charles, I know you love your daughter, Derek, but that does not mean you can just make these false accusations. Walang makakatiis na makipaghiwalay sa kanilang anak na babae. Ang pagsasakripisyo ng isang tao ay siyang magpoprotekta sa kapayapaan ng ating bayan. Naiintindihan nating lahat ang sakit ng pagkawala ng iyong anak, Tio Derek, ngunit dapat ka ring maging maalalahanin sa lahat. At saka, alam nating lahat ang ugali ng ating kapitan, at hindi siya ganoong klaseng tao. Hindi man lang naniniwala ang binata noon kay Derek, at naisip niyang sinasadya ni Derek ang kanilang kapitan para pigilan si Lily na makuha at maisakripisyo. How dare you shield them, ladies? Kung gusto mong iligtas si Lily, ayos lang din. Ang isa sa inyo ay maaaring lumabas at palitan siya bilang sakripisyo. Itinakip ni Charles ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib at ngumisi. Parang sinasabi niya kay Derek na ganoon. I don't think na kailangan. Ang pagsasakripisyo ng isang hamak na tulad mo ay mas nararapat. Mayroon si Severin sa simula pa lang ay pinipigilan na niya ang kanyang galit. Nang makita niya kung gaano ka-arroganti si Charles, ang kanyang katawan ay nag-iwan ng isang after-image habang siya ay sumulong sa bilis ng kidlat at nagpakita sa harap mismo ni Charles. Sinampal ni Severin si Charles sa noo. Ang epekto ay nagpalipad sa katawan ni Charles, at siya ay nangisay na nang bumagsak ang kanyang bangkay sa lupa. Ang huling ekspresyon niya ng pagkagulat. Ang 12-dosenang natitirang mga individual ay natulala. Ilang segundo silang nag-react, at kalaunan ay napasigaw sila sa gulat. Ano? Paano ito posible? Nanlabo ba ang paningin ko? Hindi ko man lang nakita kung paano siya umatake. Mahigit 100 ng tao ang nagsimulang mag-usap tungkol sa nangyari. Nadama nila na ang lahat ay napakasurreal at hindi moari kung gaano kadali napatay ang kanilang koponan. Kalmadong sabi ni Severin, na nagsasabi naman ng totoo si Derek. Si Charles ay isang masamang tao,
at dapat siyang patayin dahil sa paggamit ng kanyang kapangyarihan para sa pananakot kay Derek. Sa tingin ko dapat nating itali ang kanyang katawan sa haliging bato sa pasukan ng bayan bilang handog, kung hindi ay baka hindi magpakita ang espiritong hayop na iyon. Nagpa siya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na humakbang at tanungin si Severin, sigurado ka bang kaya mong patayin iyong halimaw? Kung tutusin, napatunayan sa kanila ng mga malapit Diyos na kakayahan ni Severin na hindi lang siya isang ordinaryong tao. Kaya niya, I am sure kaya niya. Ipaubaya na lang natin sa kanya. Sabi ng isang matandang lalaki, na hindi man lang binigay kay Severin ang pagkakataong sumagot. Tara na, dalhin ng mabuti ang masamang katawan na ito sa pasukan ng bayan at itali ito sa haliging bato. Kung nais ng mga taga-bayan na makita siya, malaya silang gawin ito. Agad na binuhat ng matanda ang katawan ni Charles at naglakad patungo sa pasukan ng bayan. Salamat, Mr. Severin. Pagkaalis ng mga lalaki ay agad na dinala ni Derek ang kanyang anak para pasalamatan si Severin. Kung walang tulong ni Severin, ang anak na babae ni Derek ay kinuha na. Alam mo, Ludi, hindi man lang siya nagbigay ng katiyakan kung may tiwala siya sa tagumpay o hindi. Paano ka magtitiwala sa kanya ng ganyan? Matapos lumakad ng kaunti, nagtanong ang isa sa mga grupong lalaki sa matanda kanina. Ngumiti ng pilit ang matandang si Ludi. Nangyari na ang nangyari. Ano pang pagpipilian ang mayroon tayo? Kung si Charles ay napatay noong sinubukan niyang kunin si Lily, ano ang iniisip mo na sinuman sa atin ang katugma ng binatang iyon? Malapit nang dumating ang espiritong hayop na iyon, kaya maaari lamang nating ilagay ang ating tiwala sa batang iyon sa ngayon. Okay, let's inform the townspeople later so any of the brave souls who want to witness the beast can do so. Mabuti kung mapatay ito ng binatang iyon para hindi na ito dapat alalahanin pa ng ating bayan. Hindi napigilan ng isang lalaki ang tumango. Hindi nagtagal, dinala ng ilang tao ang bangkay ni Charles sa pasukan ng bayan. Ang iba ay pumunta upang ipaalam sa ibang mga residente na pumunta at manood kung interesado silang makita ang espiritong hayop na pinapatay. It's time we head to the town entrance, sabi ni Severin habang tinutulungang tumayo si Lily, Derek, at ang asawa niya. Bago yun, nakaluhod sila sa lupa para magpasalamat sa kanya. Salamat, Mr. Severin. Bagamat hindi pa rin ganoon ka-confident si Derek sa tagumpay ni Severin, malaki pa rin ang pag-asa niya kay Severin. Daan-daang mga tao sa lalong madaling panahon ay nagtipon sa pasukan ng arko ng bayan. Ang mga mas matapang ay lumapit, habang ang mahina ang puso ay nanatili sa isang ligtas na distansya habang tinitiyak na maaari pa rin nilang panuurin ang lahat mula sa malayo. Sino sa inyo si Mr. Severin? Lumapit ang isang matandang lalaki at excited na nagtanong. Nagpakilala agad si Derek. Sir Oliver, ang binata dito mismo ay si Mr. Severin. Sinabi niya na siya ay isang practitioner, ang uri na naririnig lamang natin sa mga alamat. Ang halimaw na iyon ay tinatawag nilang isang espiritong hayop, at sinabing maaari niyang tulungan tayong patayin ito. Namumula ang mga mata ni Oliver nang humakbang siya at hinawakan ang kamay ni Severin. Mr. Severin, ang halimaw na iyon ay pumatay ng marami sa aming mga taong bayan. Maaari naming ibigay sa iyo ang anumang bagay kung tutulungan mo kaming patayin ito. Magsabi lang ng salita, at gawin namin ang aming makakaya upang mabayaran ka hanggat nasa loob ng kapangyarihan ng aming bayan. Oo, Mr. Severin, maaari kang humingi sa amin ng kahit ano basta't matutulungan mo kaming maalis ang salot na iyon. Pagkasentimental na sabi ng isang matabang lalaki. Ang aking anak na babae ay isinakripisyo sa halimaw na iyon noong nakaraang taon, kaya taos puso akong umaasa na maipaghiganti mo kami. Pinag-isipan ni Severin ang kanilang alok at sinabing may mapait na ngiti, I can't think of anything that I'd like to request as repayment. Gayunpaman, may biglang pumasok sa isip niya. O baka pwede akong mag-propose ng iba. Dumaan lang kami, at wala pa kaming kinakain. Baka pwede maging masaya kung maaari niyong hayaan kaming manatili dito para sa isang gabi at ayusin ang isang handaan para sa amin. Haha, syempre naman. Ano ba, kung kaya mong patayin ang bagay na iyon, maaari ka pang manatili dito at magpista sa pusong nilalaman sa loob ng isang buong taon.
Tumawa ng malakas si Oliver at nakaramdam ng pananabik sa kanyang puso. Nagmamadaling sabi ni Severin, "Hehe, masyado kang mabait. Ngunit dumadaan lang kami sa inyong bayan, at kailangan na naming umalis bukas ng umaga." Hindi nagtagal, lumipas ang 1 oras. Gaya ng inaasahan, may malaking dagandong sa di kalayuan, at dahan-dahang lumalapit sa kanila ang napakalaking fog. Nandito na ang halimaw. Agad namang napaatras ang mga nakikipagkwentuhan at nagtatawanan kanina kay Severin nang marinig ang dagandong. Tumingin si Severin sa malayo at naramdaman ang isang mabigat na puwersang mapang-api na nagmumula sa hamog. Medyo nag-aalala pa rin si Megan, at hindi niya napigilan ang sarili na tanungin si Lily. "Alam mo ba kung anong uri ng tagumpay mayroon ang espiritong hayop na iyon?" Tumingin din si Lily sa harapan na may mataimtim na mata. Sa pangkalahatan, ang mga kalahating halimaw ay kapareho ng antas ng mga malalalim na Panginoon, habang ang mga katumbas ng tao ng mga tunay na halimaw ay mga haring mandirigma. Kung ang isang halimaw ay ikinategorya bilang isang espiritong hayop, natural na ito ay magiging mas malakas kaysa sa isang mandirigmang hari. Sinabi ni Sir na ito ay may napakataas na espiritual na katalinuhan, na nangangahulugan na marahil ito ay isang espiritong hayop. Sa ugat na iyon, may mataas na posibilidad na nalampasan nito ang sa isang mandirigmang hari at umabot sa mandirigmang emperador. Mandirigmang emperador, napabuntong hininga si Megan nang marinig iyon. Nagulat din si Diane, at hindi niya napigil ang sabihin. "Sinasabi mo ba na ang pagkamit nito ay mas mataas kaysa sa 4 na Diyos ng digmaan? Parang nakakatakot. Ano ang dapat nating gawin? Kaya ba ng asawa ko? Malalagay ba siya sa panganib?" Ngumiti ng pilit si Lily at nagpaliwanag kay Diane, "Magtiwala ka sa asawa mo, ma'am. Siya rin ang Panginoon ng 4 na dakilang Diyos ng digmaan, kaya ang kanyang natamo ay dapat na hindi bababa sa isang mandirigmang emperador. Hindi mo kailangang mag-alala ng sobra." Huminto sandali si Lily bago idinagdag, "Tsaka hindi pa natin alam kung spiritual na hayop o halimaw ang bagay na iyon. Ang lahat ng ito ay hula lamang." Palapit ng palapit ang hamog. Marami sa mga taga-bayan ang natakot kaya umatras sila ng malayo. Ang mga babae lang at si Diane ang tumayo ng kaunti dahil nag-aalala sila kay Severin. Tumayo si Severin halos ilang metro ang layo mula sa haliging bato kung saan nakatali si Charles at diretsyong nakatingin sa harapan. Habang papalapit ng papalapit ang ulap ng puting ambon, lumalakas din ang nakakatakot na mapang-supal na presyon. Masyadong malakas ang pressure na ito. Kung ito ay hindi isang spiritual na hayop, kung gayon maaari itong mapunta upang maging isang spiritual na hayop at malapit na. Sa madaling salita, kasing lakas ito ng Level 9 Warrior King o Level 1 Warrior Emperor. Kumunat ang noo ni Bailey at mataimtim na sinabi ng maramdaman niya ang pressure. Nakahinga ng maluwag si Diane nang marinig iyon. Alam niya na ang lakas ni Severin ay hindi bababa sa kasing lakas ng isang Level 1 Warrior Emperor, at natatakot siya na baka hindi niya ito kakayanin kung isa itong Spirit Beast, lalo na ang High Level 1. Huminto ang puting ulap sa hindi kalayuan sa haliging bato at agad na naglabas ng panibagong dagandong. Nakikita ng lahat ang dalawang malalaking, nakakatakot na mukhang eskarlata na mga mata sa ulap. Hindi maganda ang hitsura ng mga bagay. Malamang nasanay na itong kumain ng mga batang babae kaya nagagalit ito nang makita ang isang matandang lalaki na nakatali doon. Napalunok si Oliver at naramdaman niyang may mali. Ngumiti si Severin, iwinagayway ang kanyang kamay, at bumunot ng espada mula sa manipis na hangin. "Hindi ko akalain na magiging picky eater ka. Well, sana maging spirit beast ka, dahil narinig ko na lahat ng inner beast ay may inner cores, at ang mga inner core na ito ay sinasabing napakalaking tulong sa pagpapalakas ng mga attainment." Iniangat ni Severin ang sarili, at lumipad sa himpapawid, at kumaska sa makapal na ulap. Lumilipad siya. Si Mr. Severin ay isang practitioner. Kaya niyang lumipad. May nagpuna. Nakaramdam siya ng kislap ng pag-asa sa kanyang puso nang makita niyang lumipad si Severin. Ngunit ang halimaw na iyon ay dapat na napakalakas. Napakaliit ng pangangatawan ni Severin kumpara dito. May pag-asa pa ba siyang manalo? May ibang nagpahayag ng kanilang mga alalahanin,
Sa takot na si Severin ay hindi magiging katapat ng spiritual na hayop. Kung nangyari iyon, kung gayon ang spiritual na hayop ay maaaring magpasya na maghiganti at magalit sa buong bayan. Ang laki nito. Malakas ba si Severin, Dayan? Kumakabog ang puso ko ngayon. Labis din ang pag-aalala ni Felicia. Pagkatapos ng lahat, ang mga Shanahan ay umasa kay Severin upang maabot ang hindi pa nagagawang taas, at ang pagkamatay ni Severin ay nangangahulugan na mawawala ang kanilang titulo bilang South County Mansion. Ang buhay ay magiging napakahirap dahil walang ibang malakas na individual sa hanay ng mga Shanahan. Malamang na hindi na sila maaaring manatili sa Southlink City at babalik na lamang sa Brookborn. Nakaramdam din ng kaba si Dayan, pero sinulyapan niya si Felicia at sinabing, "Don't say those things, Mom. Magiging maayos si Severin. At saka, normal lang na tumibok ang puso mo. At kailangan kang mag-alala kung ang iyong puso ay tumigil sa pagtibok." Say, nakakahiya. Isa lamang itong normal na halimaw na may lakas ng level 9 Warrior King. Ito ay nasa bingit ng isang tagumpay na maging isang spiritual na hayop, ngunit hindi pa ito umabot sa antas na iyon. Kitang-kita ni Severin ang napakalaking halimaw na nasa harapan niya pagkatapos pumasok sa fog. Ito pala ay isang malaking itim na sawa na mayroong spiritual, kaya walang panloob na core sa loob ng katawan nito. Ang malaking itim na sawa ay nagpakawala ng dagandong nang makita ang isang tao na napakalapit dito. Ibinuko nito ang duguan na bibig, at pagkatapos ay sumugod kay Severin. Walang kahirap-hirap na inilaga ni Severin ang atake, at ginamit niya ang kanyang isip upang ihatid ang espiritual na enerhiya sa espadang hawak niya. Kabanata 900. Swoosh! Mamatay! Sigaw ni Severin habang hinahampas ang sawa. Isang matalim na liwanag ng espiritual na enerhiya na sumanib sa sobrang siksik na enerhiya ng espada ang tumama pababa. Ang higanting sawa na ang ulo ay kasing laki ng ulo ng tao ay hiniwa at nahulog sa lupa. Ang ulap sa paligid noon ay naglaho matapos itong pugutan ng ulo. Ano? Ito ay pinugutan ng ulo ng ganoon kabilis. Nagulat ang lahat sa bayan nang makita ang malaking katawan ng ahas na bumagsak sa lupa. Ang bilis kung saan ito napatay ay sadyang napakabilis. Napakalakas ni Mr. Severin. Wala pang 10 segundo ang kailangan niya para mapatay ang napakalaking itim na sawa, at hindi ko iisipin na ang halimaw ay magiging isang malaking reptilya. Si Abigail ay may hitsura ng paghanga habang nakatingin kay Severin na nakalutang sa himpapawid. Sa isang kurap, lumipad muli si Severin pababa. "Ikaw ang aming tagapagligtas. Salamat sa pagtulong sa amin na maalis ang salot na ito. Mangyaring hayaan mo kaming pasalamatan ka." Dumating si Oliver kasama ang kanyang mga tao, at ang lahat ng mga taong naroon ay yumukod kay Severin. Agad na sinabi ni Severin, "There's no need to kneel, everyone. Hindi ganoon kahirap. Mula ngayon, ito ay hinding-hindi na muling sis-index sa inyong bayan. Hindi ba ito isang espiritual na hayop, bayaw?" Lumapit si Megan at tumingin kay Severin na may maliwanag na kislap ng paghanga sa kanyang mga mata. Ang mga mata na iyon ay parang isang maliit na fangirl na nakakita sa kanyang idolo. Ngumiti ng pilit si Severin. Maraming espiritual na hayop sa mundong ito, ngunit ang isang ito ay hindi, at wala rin itong panloob na core. Ito ay isang halimaw na nasa bingit ng pagpasok sa pagiging isang espiritual na hayop, at ang lakas nito ay maihahambing sa isang level 9 Warrior King. Isang level 9 Warrior King. Hindi ba ibig sabihin nito ay kasing lakas ito ng 4 na Diyos ng digmaan? Ang bagay na ito ay napakalakas kung gayon. Laking gulat ni Felicia sa narinig, ngunit hindi nagtagal ay napangiti siya habang sinasabi. Gayunpaman, nakakamangha na nakayanan mo ito ng napakabilis, Severin. Hindi na kailangang matakot. Maaari niyong iwanang bukas ang inyong mga tarangkahan at buksan ang inyong mga ilaw dahil nararapat tayong magdiwang ngayong gabi. Masyadong emosyonal si Oliver kaya napaluha siya. Lumapit kay Severin ang isang matabang lalaki. "Mangyaring manatili sa aking bahay para sa gabi. Naghanda ako ng handaan para sa inyong lahat." Tumango si Severin at sinabing, "Don't mind if we do, then." Aking kabutihan. Napakalaki nitong itim na sawa. Pagtingin ko pa lang ay nanlamig na ako kahit na malayo ako dito.
Na-trauma pa rin ang ilan sa mga taong bayan habang nakatingin sa malaking halimaw sa lupa mula sa malayo. Ngumiti si Severin. By the way, mataas ang attainment ng halimaw na ito. Magagawa niyong palakasin ang inyong katawan at lalakas kung kakainin niyo ang karne nito, at kaya nitong pahabain ang inyong buhay sa ilang lawak. Hayaan ang mga tao na kumuha ng isang tipak nito. Mukhang maganda, kunin natin ang ating bahagi. Agad na kinuha ng lahat ang kanilang mga kutsilyo matapos marinig ang sinabi ni Severin.